Another effective at important tip na naman po ang ituturo natin kung halimbawang ang objective mo ay ibalik ang ex mo. Kung ngayon mga utol, kayo nga po ay patuloy na nagsasuffer, nahihirapan at talagang araw-araw na pinahihirapan ng sakit, breakup at loss ng ating minamahal. Alam niyo po yung feeling na parang takot ka na baka siya po ay may kausap na, nangangamba ka na baka mamaya patuloy na po siya nagmo-move on. Lilinawin ko lang to mga utol dahil madalas ko rin naman pong sinasabi ito sa mga coaching session ko na ang ex natin, kung halimbawang kayo po ay naghiwalay noong December 18, December 19 mga utol, ito po ay nagmo-move on na. Alam natin, even before the breakup or right after the breakup, ang nature ng isang tao ay susubukan po nitong makawala, umalis, makalayo, makaiwas dun sa sakit or breakup na kanyang naramdaman. Kahit tayo mga utol, ito po ay ginagawa natin. Di ba po nung kayo po ay naghiwalay, maaaring nasaktan ka. Pero di ba po may bumubulong o naiisip mo rin naman na ano kaya kung mag-move on na ako. Ito mga kapatid ay nature ng isang tao pag tayo po ay nag-i-struggle, nahihirapan emotionally. Kaya hindi po tayo dapat mangamba kung halimbawang ang ex mo ay nag-move on na. Dapat mag-focus ka mga kapatid kung paano mo mababago yung kanyang desisyon, kung paano mo siya maibabalik sa'yo, at kung paano mo maililigtas or mai-establish once again yung value mo, yung halaga mo, yung pagtingin niya sa'yo. Minsan na i-vlog ko na rin na in order to win back your ex, yung mood, yung kanyang pakiramdam mga utol ay makakatulong. Ngayon kapatid, kung tatanungin mo ko kung ano yung pinaka best way para siya po ay bumalik, isa dyan mga kapatid ay tanggalin nyo po yung perception. Baguhin nyo po yung pagtingin niya sa'yo na kayo po ay parang kaaway niya. Alam nyo po kapatid, ito po yung mga sagot din kung halimbawang nararamdaman mo na yung ex mo ay umiiwas sa'yo, binablock ka, sinisiraan ka, galit na galit sa'yo. Sinasabi nga ni Coach Papong na ang ex daw na ganito ay may feelings pa rin, attached pa rin. Pero bakit ayaw bumalik? Bakit galit na galit? Sinasabi ko rin nga po sa mga coaching session ko yung tinatawag na non-approval period mga utol na mararanasan ng ex mo for quite some time. Sabihin na natin na 2 weeks to 2 months or at least 4 months, ito po ay ma-experience niya. Yung feeling na parang ayaw niyang bawiin yung kanyang sinabi. Dahil syempre siya po ay nasa non-approval period, ito po yung mga panahon na gusto niyang patunayan sa iyo, sa sarili niya, at sa mga taong nakapaligid yung kanyang desisyon ay tama. Kaya ako nababanggit ito mga utol dahil ito po ay tumutugon or mahalaga ding maintindihan natin dahil ang pag-uusapan natin is kung paano mo mababago yung pagtingin niya sa iyo mga utol. Unahin na po natin kung kayo po ay nalilito yung pakiramdam na, yung maging pakiramdam ng ex mo na hindi ka na nga po niya kaaway. Dahil nga po sa ginagawa niyang yan, yung mga binanggit ko na mga negative thoughts na yan mga kapatid, yun po ay initial reaction or natural instinct ng ating ex. Dahil nga po ang pakiramdam niya, kayo nga po ay kanyang kaaway. Kaya nga po pag breakup may tinatawag na silent battle. Alam mo yung feeling na sisiraan ako niyan eh. Alam mo galit sa akin yan eh. Sinaktan ko kasi yan ng 1 linggo, so malamang na gumante. Alam mo, nahihirapan siya. Magulo ang takbo ng isip niya dahil nga po dinampo siya ng 1 araw. So baka mamaya may gawin po siyang hindi maganda sa akin, sa sitwasyon namin, or even sa sarili niya, or even sa mga nakapaligid. Yun ang sinasabi kong threat at negative na nararamdaman ng ex mo na nagsisignal nga po na tayo po ay parang kaaway niya. Ito rin yung sagot mga utol. Kaya kung minsan parang konting bagay lang yung ginawa mo, pinalalaki ng ex mo. Masyado siyang sensitive, masyado siyang defensive, at masyado talagang parang apektado sa ginawa mo naman na napakaliit lang. Minsan nga sa palagay mo normal lang, pero galit na galit. Dahil nga po sa panahon, dahil nga po sa pagkakataon or kamalayan niya na kayo nga po ay kaaway niya. Yan po ang nature at sadyang mararamdaman po ng isang nasa breakup. Kahit nga kayo mga utol, tanungin mo yung iyong sarili. Di ba po, nung kayo po ay naghiwalay, di ba po kahit naman ikaw mga utol personally ay may mga nararamdaman ka rin na negative or may mga naiisip na mga negative. Minsan nga iniisip mo, baka sinisiraan ka, madumi at naiisip mo siguro na baka mamaya may ginagawa na siyang masama sa'yo. Kasi nga po kayo nga po ay nagkahiwalay. Alam natin na ito po ay puno po ng depression, emotion. Kaya kung halimbawang kayo po ay nasa hiwalayan, sadyang minsan ay nafe-feel ng ating ex na tayo po ay kaaway. Ang pagkakamali nito, gaganti naman tayo. Kaya nga tinuturo ko sa mga one-on-one coaching ko na iwasan po nating pumatol. Kahit sabihin na nga po natin na
Ito po ay mga nakakarating sa atin or even directly sinasabi ng ex mo sa iyo mga utol, mas makakabuti po kung ikaw nga po ay iiwas muna sa kasalukuyan. Kaya kung halimbawang gusto mo siyang bumalik, ito muna ang dapat natin baguhin. Madalas ko rin binabanggit before na kailangan meron po siyang clear way, clear path, or clear mind sa atin. Yung tipong parang ang pakiramdam niya na kung halimbawang magre-reach out siya, hindi mo siya guguluhin, hindi mo siya aawayin. O halimbawa nga pong magiging pansamantalang hospitable or accommodating tayo sa ex natin. Pero syempre, nakaabang pa rin po yung no contact. Kaya nga po sa aking coaching dito sa Papong TV ay tinuturo ko yung GNR mga utol. Ito po ay paraan kung paano ka po makakaalis sa ex mo nang hindi masama yung magiging impression niya sa'yo. Pero sa ngayon, itong video to mga utol represents kung ano ang pwede mong gawin kung halimbawang gusto mo nga siyang ibalik agad-agad sa'yo. Ito nga po yung sinasabi ko na dapat hindi po kaaway ang tingin ng ex mo sa'yo. Iba't iba ang mga sitwasyon natin dito sa mundong ito mga utol. Merong magkaibigan pa rin, merong magkatrabaho pa rin, merong magkasama sa bahay, at kung ano-ano pa. Kung saan ka lulugar dito mga utol, kailangan hanapin mo yung paraan kung saan mafe-feel niya na hindi ka na niya kaaway. I'm not saying mga utol na magmakaawa ka doon or dumikit ka sa ex mo. Kasi sa totoo nga lang, ang tinuturo nga po natin ay kailangan magbigay ka ng distance para maramdaman po niya yung consequence of the breakup. Yung maramdaman nga po niya yung absence natin. Pero ang pinapaliwanag ko nga po ngayon mga utol ay kailangan makahanap ka ng paraan na parang hindi nakaaway ang magiging trato, pakiramdam at tingin niya sa'yo. Makakatulong pa rin of course kung halimbawang tayo nga po ay mag-graceful exit. Maayos na pag-uusap, sabay tayo po ay mawawala. Kung kailangan humingi po ng apology, hindi naman po masamang gawin yon mga utol. Kung meron kang objective na siya po ay bumalik sa'yo, makakatulong yon kung if ever kayo nga po ay kakalas, lalayo nang nag-apology ka muna. Kasi po sometimes yung apology kasi or the binibigyan na masamang impression na hindi mo na dapat gawin, tinuturo ng mga ibang coaches na wag mo nang gawin mga utol. Pero psychologically, alam nyo po ba na yung apology na yun, it serves as a vacuum cleaner. Minsan, kung ano yung mga nagawa mong kasalanan, yung mga pwedeng isipin niyang masama sa iyo mga utol, ay mapapabuti, magiging clear, mava-vacuum, dahil nga po sa simpleng apology. Kaya in my opinion, pwede naman po natin gawin yon kung kinakailangan. Now, kung naguguluhan ka mga utol at naghahanap nga po ng sagot kung paano mo mababalik ang ex mo, unahin po muna natin ito. Huwag na tayong malito dahil mas magandang makagawa nga po ng mga actions to win him or her back mga utol kung halimbawang ang pakiramdam niya ay hindi ka na nga po niya kaaway. Wala nang threat at wala na pong negative na magaganap kahit nga po kayo po ay nasa hiwalayan ngayon.